As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Ngayon, napansin ko, pareho din pala ng t-shirt, no? Suot ko kanina. Nung, gusto pa sa intro. Medyo ano pa yun, medyo masikip pa nun, Nakakatuwa naman. Thanks, gods. Anyway, okay, game. Ano ba? Magagawin natin dito? Tunganga na lang ba tayo, guys? Siyempre, hindi. Oo. Maikipagano tayo. Mambabasag na naman tayo ng mga kalokohan ng mga politikong tiwali tulad ni Alan Peter. Pero mga kababayan, bago tayo pumunta dun sa topic natin kay Ombudsman naman. Ang daming nangyayari kay Alan Peter, lahat sa kanya nangyayari. Pero may gusto lang akong daanan, mabilis lang to. Pakihiwalay na lang to. Siguro meron to mga 15 minutes. Naalala niyo si Commodore Tariela? Naalala niyo si Commodore Tariela? Nitong nakaraan, 'di ba, naglabas ang China ng isang AI video. Tawag dito. Naglabas ang China ng AI video ng mga mga Monkey King. Tayo si Sun Wukong. Black Meat Wukong. Eto ngayon mga kababayan. Nagsalita kasi si Robin Padilla. In fairness to him, kinokondemn niya yung racist video na yan. And of course, ang Pilipinas nag-file ng diplomatic protest, kinontra yan dinala sa China, pati yung ating embahada sa China nag-file din ng diplomatic protest, etc., etc. Doon muna tayo sa sagot ng China. Ang sagot ng China, hindi naman galing yan sa hindi naman galing yan sa gobyerno, galing lang yan sa media. Pero wait lang. Mga kababayan, ang China Daily ay hindi lamang media. It is a state-run media outfit. Parang PTV4 yan. No joke. Parang PTV4 yan. IBC 13. Yan, ganyan. Yan ang tawag dito, China Daily. So kapag maglalabas ang China Daily ng mga balita, lahat ito ay merong approval ng Chinese Communist Party, which is the ruling party. Hindi ho yan tipong katulad natin sa Pilipinas na private company gagawa ng satire or private media outfit gagawa ng satire. Hindi. Ang nilalabas lamang ng China Daily, correct, Pepe Malo, sa state-run media. Ang nilalabas ng China Daily, and practically any news outlet na galing ng China, lahat yan, state-run. CNA, CGTN, lahat yan. Xinhua, Global Times, etc. Lahat yan, lahat. Communist Party, lahat yan. No joke. Kaya lahat ng ilalabas niyan, mga kababayan, ay may approval ng Chinese Communist Party. Lahat yan. Lahat. Yun ang posisyon ng gobyerno nila. So, it is the official position of the Chinese government na ipakita sa mundo na ang pananaw nila sa mga Pilipino ay mga unggoy. Pero mga kababayan, wag ho nating kalimutan na sa kanila mismong
legends sa kanila mismong sa kanila mismong mga kwentong pang tawag doon Tagalog ng ng legend. Ano ba Tagalog din ng legend? Ang hirap kasi pag hindi ako sanay mag-Tagalog eh. Alamat. Oo. Sa mga alamat nila, mga kababayan, ang unggoy meron tinatawag na Monkey King, si Sun Wukong. Na nilabanan ang heaven. Oo. At naging Buddha siya. Bida, si Monkey King. Kaya nga yun ang binabalik ngayon sa China. Unggoy pala kami ha. Okay, kung unggoy kami si Sun Wukong. Ganun. Salamat sa super chat, Ate Minerva Loyola. Basta coach, basta makabutan kita live support na kita lagi. Ikaw ang vitamina ko sa araw. Touch naman ako. Puro work ako din sa Chicago. Stay healthy. Thank you very much. Yan. So yun. Pero ito, balikan natin yung kay Commodore Tariela. Kasi di ba nagsalita si Commodore Tariela, sabi niya, dapat daw ang Chinese, yung mga tao or yung mga senador or yung mga senators na kumampi sa China nung siya ay gumawa ng caricature ni Xi Jinping at nagalit ang China. Pinipilit siyang mag-sorry although hindi naman siya nag-apologize. Ngayon, nasabi ni Commodore Tariela, dapat daw yung mga senador, puwersahin din daw ang Chinese government na mag-apologize sa Pilipinas. Tama naman si Commodore Tariela doon. Kasi, sabi nga, what is sauce for the gander, or what is sauce for the goose, should also be sauce for the gander. Dapat pare-pareho ng trato. Ang problema, mga kababayan, si Robin Padilla ayaw. Ayaw niya. Ang sabi niya, bakit daw niya pupuwersahin ang China na mag-apologize? Kasama daw silang unggoy sa pananaw ng mga Amerikano. Change topic! Bobo mo, Robin Padilla. Ang bobo mo. Sinagot naman siya ni Commodore Tariela doon. Nasopla siya ni Commodore Tariela. Sumagot ang opisina ni Robin Padilla. Bago, fresh 3 hours ago. Sabi, ito. Yan Yan naglabas sa statement. Sabi, we will not allow PCG Rear Admiral J. Tariela to twist Senator Robin Padilla's words to fit a convenient political narrative. Yes. Sabi niya, the senator and his office have already condemned the offensive AI-generated blah, 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 blah. In fairness to him, to his credit, ginawa naman talaga ng opisina ni Robin Padilla. But condemning Chinese propaganda does not mean we should remain silent about the use of inflammatory caricatures and wartime propaganda tactics by our own government officials. Ay, may ganun. Okay, sige. In short, hindi raw siya magde-demand ng apology sa China. Ay, bakit ganun? Hindi naman ang usapan dito yung caricature Hindi yung drawing ang usapan dito. Hindi na usapan dito yung unggoy. Kasi, alam naman natin na offensive yun pareho. Ano nang pinag-uusapan dito? Ang usapan dito, yung hamon ni Commodore Tariela na i-demand sa China na mag-apologize dahil dun sa video na yun. Ano sabi ni Robin? Wala. Hindi niya sinagot. Change topic. Wala. Di ba walang utak? Walang utak talaga. Walang sariling prinsipyo. Ang prinsipyo niya, guys, hinihiram niya sa mga Duterte. Ang problema, mga kababayan, ang Duterte, wala rin prinsipyo.
Mm. Ombudsman nga hindi sinasagot, 'di ba? Mm. Prinsipyo, yun yung pinaglalaban dun eh. Yung prinsipyo. Tinawag kang unggoy tapos hindi ka magde-demand ng apology? Tapos ang inaway mo before? Sinabihan ka lang naman eh. O bakit bakit ako pinagsusorry mo tapos siya hindi? Eh hindi, kasi ikaw, kasalanan mo eh, bla bla. Sira ulo to si Robin Padilla talaga. Iba. Iba siya, iba. Wala siyang sariling prinsipyo. Wala rin siyang sariling utak. Nanghihiram lang siya ng prinsipyo, nanghihiram siya ng ideya, nanghihiram siya kay Google ng idea. Hindi naman masama mag-Google. Walang masama doon. Pero, di ba? Bago ka mag-research, dapat may sarili ka munang prinsipyo. May konti ka ng alam. Nag-research ka na, nagbasa ka na. Hindi yung doon mo gagawin yung research mo habang... Anyway. Ano nyo mga kababayan? Yung prinsipyo ni Robin Padilla kasing liit ng sili. Siling labuyo. Kasing liit ng siling labuyo na sinasabi ni Rosana Roses. Ganun siya. Wala na, wala. Ngayon, at this point, kahit anong bawi ang gawin niya, kahit gaano niya, kahit magngangal-ngal siya dyan, pumutok ang ugat niya, kakasigaw na, Pilipino ako, proud ako maging Pilipino, bla 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 bla, walang maniniwala sa kanya. Wala nang maniniwala sa kanya. Kasi, wala eh. Walang makitang prinsipyo sa kanya. Maliit nga. Kasing liit ng sili na kinuwento ni Rosana Roses. Wala eh. Nanghihiram lang siya ng utak sa iba. Nanghihiram na nga lang, di pa ginamit ng sagad. Di ba? Nanghihiram lang siya ng prinsipyo sa iba. Nanghiram ka na nga lang ng prinsipyo, hindi pa yung magandang prinsipyo ang kinuha mo. Diyos ko naman. Salamat sa super chat, Ate Josefina Asuncion. Salamat po. Oo. So, dinaanan ko lang. Dinaanan ko lang yung kay Robin. Kasi, wala eh. He's hopeless. I think, wala. He's hopeless. Wala nang pupuntahan yung si Robin Padilla. Last na niya to. Last na talaga niya to.